Hello everyone. So for today's video ay first day of Ramadan na guys. So nagising ako ng alas 7 ng umaga. So diretso ako ng kusina. Wala mo nang hilamos, walang mumog, wala lahat. Without joke. Dumiretso ako ng kusina kasi nga naglabas ako ng manok after 30 minutes. So malambot na yung manok na nilabas ko. Naglabas ako ng 2 perasong manok. Tapos yan, nilinisan ko na lang at tinanggalan ko pa ng mga balat-balat. Mabilisan na trabaho na to guys kasi bakbaka na dis. Agoy Ginoo ko, ang aga kong nagising. Dapat alas 8 pa ako nagising, di ba? Pero dahil marami akong gagawin, so nagising ako ng alas 7. So yan ang ginagawa ko. Inihimay-himay ko muna at nilagyan ko binabad ko sandali ng konting soka at asin para mawala yung lansa. At yan, mix. Habang nakababad ang ating manok, so maghiwa muna ako ng mga kailangan ko pang ilagay doon sa gagawin kong luto. Ayan, mga gulay kami ngayon guys kasi ang mga amo ko hindi sila kakain ng kanin ngayon. Tapos ang lang nila is yung salona, yung parang sa atin, ewan ko, parang minudo pero sinabaw, ano ba yan? Basta yan, may mga gulay, patatas, carrots, may talong, may kusa, ano ba yan? Basta lahat ng mga gulay nandyan, kung ano meron sa ref, di ba? Tapos sibuyas, bawang, ahos, ganun ang mga sahog niya guys. So ready ko lang lahat, pinag-ipon ko na lang para isang salang na ba? Walang mag-aaway. Sige, banat ang hiwa, banat kay wala pa tayong kalaban, hindi pa tayo maka-video. Pasensyahan niyo na minsan yung video ko guys kay hindi man ito perfecto ang pagka-video, pero gagawin kong perfecto ang pagkain ng luto ko. So nag-unboxing pa ako sa bagong binili namin na binili na mga amo pala. Mag-unboxing pa ako ng yan 3-in-1. Pwede siya blender na yan, pwede din food processor, ganon, para mabilis na ang mga hiwa-hiwa ko dyan. Hindi na kailangan masakit sa ulo yung paghiwa-hiwa, di ba? So unboxing muna. Ayan. Pas na-ready na, na-ready ko na lahat. Ayan. Tinry ko na sa bawang at sibuyas. Luya at sibuyas pinagsama ko na para walang magulo, di ba? Kapuya mag-voice over, Diyos ko Lord, tabang garod, di ba? Pinong-pino, hindi na kailangan. So ayan, ready na ang ating luya at bawang. So hindi lang to tagaluto. Tagalinis din to ng aircon. Kahapon kasi to tinanggal yung aircon nung disperas ng Ramadan, tinanggal ko yung mga filter, nilinisan ko dun sa loob. So ngayon ko pa ibinalik kasi parang nainitan na ako. Kailangan ko nang pandarin yung aircon, parang nahihilo na ako sa init. Medyo pa naman, malamig pang panahon, pero nasa loob kasi ako mainit na. Ayan, binalik ko na lang yung niya. Tapos sinara ko na yung mga pinto kasi parang iwan na ang ang init na. So ganyan na, para makaginhawa naman ako ng maayos. Kasi naghahabol pa ako sa trabaho, tapos mainit pa, ang hirap talaga agoyo. So magpa-aircon tayo guys. Ayan, so back to it's time to cook na tayo. Ayan, so ito na ang aabangan. Ayan, isang galong mantika, tapos sinabay ko hinulog na ang sibuyas, yung ba yung mga pinaglalagay ko dyan, yung bay leaf, nilagyan ko ng lemon na dried lemon, tapos yung manok na, tapos ayun na, paspasaw hindi ko kapas guys, basta yun na, kayo na lang ang tumingin, nilagay ko yan, may tomato paste pa yan, at saka nilagyan ko na ng gulay, bahala na si Batman, basta kay speed ko na yan. Ako lang nakakaalam dyan. Basta tinagyan ko ng tubig, tapos nilagyan ng magic. Ayun. Bites na, patay tayo dyan. Ito, another set ng gulay na naman to guys. Kasi, gagawin ko to siyang shorba. Shorba sa kanila. Basta, yung parang pagkain ng batang wala pang ipin. Yung pagkain ng batang 6 months old. Yan.
Gulay pa rin yan, patatas, carrots, kusa, tapos yun lang. 3 klaseng gulay lang yan, tapos sibuyas na puti. Yun lang ang ano niya. Tapos pinagsama ko na lang din lahat kasi pe-blend ko din yan mamaya. Kailangan lang na kailangan ko lang siyang parang laga lang siya. Pero igisa ko siya, tas maraming sabaw para nagiging nila. Yun na ang magiging sabaw nila. O, diba? Yan, sibuyas na puti, isang buong sibuyas na puti. Malaki yan. So, tamang-tama yan. Kasi ang sibuyas na puti is medyo matamis. May anghang konti, pero matamis siya. So, i-check ko muna yung sabaw kung salaw na. Yan, kailangan siyang madaming sabaw kasi may bread na ilalagay dyan mamaya. Kasi yun yung pagkain nila. Instead of rice, gagamitin nila is yung crispy bread. Yan, yung gagamitin nilang para sa kadyaan. So, another kaldero, another gisa, isang galong mantika. Tapos, yung mantika, tapos nalagyan ko ng olive oil para healthy. O, diba? Sure ba gulay kasi ito ngayon, guys. Ayan, nilagay ko na yung gulay. Tapos, nilagyan ko yung seasoning niya is lang, yung magic pa rin, yung magic, black pepper, kamon, at saka cumin pala. Pa-cute ba cumin, at saka asin, yun lang ang pampalasa niya. Tapos lagyan ng maraming tubig din. Ayan, pakuluan lang yan siya. At i-check ko na naman ulit yung salaw na ko naluto na ba siya. Check, tikman at ganon. Ayan, tamang-tama ang sabaw. So, andito sa isang kaldero. O, lip and right to guys, lip and right. Pero kayang-kayang i-video. Bahala na puro apoy dyan. Ayan, o diba? I-check ang sabaw kung naluto na at saka siya i-blend. Ayan, i-blend ko siya para magiging pagkain ng 6 months old na bata. Ganyan, yan na ang sabaw nila. Yan kasi ang unang nila hihigupin, yan yung unang kakainin nila bago yung mga main dish, o diba? Yan ang una nilang kakainin, o diba? Parang pagkain ng 6 months old, o diba? Walang-wala talaga, diretso higup talaga yan sa kanila. Ito pala yung fattoush salad. Ayan, lagay ko lang sa screen ko nang pinaglalagay ko dyan kasi wala akong video na hindi na ako nag-film nang nagka-cut ako. Yan ang nilalagay ko kasi nandyan na ang amo ko that time. Tapos ang sauce din is, basahin nyo lang sa screen. Ayan, masarap ito na salad. Super healthy at syempre, kailangan nila ng mga ganon na pagkain lalo na pag Ramadan. Tapos nag-cut pa ako ng kubos dyan para din sa fattoush ko dyan sa salad, pang topping siya, ipapry ko yan. Tapos kailangan ko lang siyang i-golden brown at ayan, hindi naman siya maraming ilalagay. At nag-cut din ako ng sibuyas na ipapry ko din yan kasi i-toppings ko din yan sa niluto ko na shish barak. Ipapakita ko sa inyo yung shish barak. Ayan, i-fry ko muna yung yung sibuyas kasi ilalagay ko na siya. Wala din akong video kung paano ko niluto yung shish barak ko kasi nga andyan din ang amo ko. So ipapakita ko na lang. Ayan, yan yung shish barak. Yung parang gawa na yan, binili lang ni amo, tas naglagawa lang kami ng sauce. Basahin nyo lang sa screen. Diba, ang daming screen. Hindi na kasi maano. So, ipapry ko na yung kubos. Yan. Gagawin ko lang siyang golden brown, muntik pang nasunog kasi tawag ng tawag yung amo ko sa loob, o diba? Jen, paabot ng ganyan, ganito, ganyan. So, next is sa sweets naman na tayo. Yan is tinatawag nila ng kitayef. May jibin sa loob. Yung niyan is matamis yan. Lagyan ko yan ng isang lalagyan ko siya ng matamis mamaya. Iprito lang siya, golden brown, yan, ganyan. Tapos, mas bet ko yan kainin, o diba, ang ganda. Tapos lalagyan ko yan ng syrup. Ayan, matamis na matamis. Yung syrup na ginawa ko, yan is asukal na may, basta nakalimutan ko. Basta ganun yun. Ayan. So, tamang lang,
langoy-langoy, ang langoy-langoy. Ilubog mo lang dyan sa sa syrup na yan para magiging matamis. Matamis naman na talaga siya. Tapos may cheese pa sa ilalim. Ayan ang final look. So ready to serve na yan yung sweets nila. So next is ang ating sambusa. Hindi na ako gumawa ng sambusa guys, binili lang niya, pinagawa lang din nila doon. Ano yan, 3 klase, 4 ba yan na klase, tigta 3 lang kinuha ko kada pack. 3 yan flavor. So ganyan lang, tamang prito-prito lang. Hindi na masyadong mahirap, di kagaya nung sa Kuwait ako na grabe ako pa ang gumawa ng mga sambusa na yan. So dito is wala, naka-ready na prito na lang ang gagawin ko. Tapos marami na siyang flavor. So yun na, tapos na ang prito ko. So ito na, kainan na, nagmamadali na talaga ako dito kasi ang ingay na nila sa loob, hindi pa natapos. Alam niyo ba nga ang amo ko, siya na ang nag table setting kasi hindi ko na kaya talaga, as in tulungan na kami ng amo ko, sila na yung nag-arrange dun sa lamesa kasi hindi pa na tapos marami pa kasi siyang mga bago na binili na pinaglalagay niya. So yan ang bowl na yan, lagyan ko ng creepy bread. Yan yung creepy bread, ang laki. Yan yung pang ilalim dun sa may salona. Yan, ganyan siya sa pinakababa siya. Tapos lalagyan ko yan ng salona mamaya. Tapos yan, yung cheese barak ko. Hindi ko pala na-film yung paglagay ko ng sibuyas na pernito ko na sibuyas kanina. Hindi ko na-film kiatay. Tapos ngayon, yan, ganyan siya. Lagyan na muna ng sabaw para mahigop dun sa bread na yan. Saka mo lagyan yung mga manok, yung mga ganyan. Yan na yung pagkain nila. Yan yung main dish nila. Wala silang kanin kasi bread So, yun, nagtatapos na ang lahat guys. At super gutom na ang person. So, hindi ko man masyadong nagawa yung masyadong okay yung pag-film ko. So, hindi ko man na-achieve ang magandang pag-video, pero sure naman ako na na-achieve ko yung napakasarap. Uy, masarap na pagkain na siniserve ko sa kanila. O, diba? Kasi, alam niyo ba nga, may naman yung amo ko, nagsasabi naman na sila kung nasasarapan sila o wala. Kasi, nung time na kumain na ako, is, sila tapos na sila. Ako din, tapos na sa lahat ng ligpitin. Saka pa ako kumain kasi ayoko. Si amo pa, yung lalaki, ang naghugas, sila pa lahat. Naghugas dito sa loob na pinagkainan nila. Iba yung hugasin dun sa labas. So, this is the final round. Ang gutom na talaga ako, parang wala na akong yung mata ko nahihilo na ako halos sa gutom, sa kakaikot, tas gutom ka pa, ganun ang grabe, nakakapagod as in. So ito na yung final setting. Pakita ko sa inyo. So, yan na ang kusina ko guys. Nakatiwangwang na lahat. So, good news is, habang kumakain ako, pumasok yung amo kong lalaki at nagsabi na hindi daw ako maghuhugas at maglinis ng kusina kasi yung taga-maniho daw yung maglilinis at maghugas sa lahat ng yan. So, thank you. That's it for today's video. Bye!